Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Nueva Ecija, namumuhay si Mang Terio, isang simpleng magsasaka na kilala sa kanilang lugar bilang masipag, tahimik at mapagkumbaba. Sa edad na 50, wala siyang asawa o anak. Namatay ang kanyang kabiyak na si Aling Deli 10 taon na ang nakararaan at simula noon, mag-isa na siyang bumubuno sa araw-araw na gawain sa kanyang taniman. Hindi kalakihan ng kanyang lupa, nasa 5 hektarya lamang ito, subalit dahil sa kanyang tiyaga at diskarte, sapat ang kita upang maipambili ng pagkain, kagamitan sa bukid at kaunting ipon sa bangko. Sa kabila ng kasimplihan ng kanyang buhay, hindi siya kinikimkim ng lungkot. Malapit siya sa kalikasan at itinuturing niyang mga kaibigan ang mga hayop sa paligid, lalo na ang isang tandang na puti na tila ba may kakaibang pakiramdam na hindi siya iniiwan saan man siya magpunta sa bukid. Isang araw habang nag-aararo sa gilid ng kanyang taniman, napansin niyang may kakaibang kinangmula sa lupa. Mula sa mababaw na pagkakahukay ng araro, may tumambad na isang butil ng palay na kulay ginto. Sa unang tingin, inakala niyang may naglaro lamang ng peking alahas o laruan. Ngunit nang pulutin niya ito at hawakan, naramdaman niya ang biglaang pag-init ng kanyang palad, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Tumayo ang kanyang balahibo. Diyos ko, anong klaseng palay ito? Mahina niyang bulong habang pinagmamasdan ang makintab na butil. Hindi niya ito isinama pa uwi. Sa halip, ibinaon niyang muli ito sa lupa at itinandaang mabuti ang lugar. Nang sumunod na araw, dali-dali siyang nagbalik at laking gulat niya nang makita ang paligid ng lupang iyon ay tinubuan ng gintong palay. May maliliit pang punla na tila ba mabilis ang paglaki. Lumipas ang 3 buwan at imbes na karaniwang palay ang tumubo, ang buong bahagi ng lupang iyon ay nabalot ng gintong palay. Sa bawat anihan, halos triple ang kita ni Mang Terio. Hindi niya naisipang ipagkalat ang natuklasan. Sa halip, ibinenta niya ito ng palihim sa isang kilalang kolektor sa Maynila na nag-aalok ng milyong halaga sa kakaibang pananim. Sa loob ng 1 taon, unti-unting nagbago ang buhay ni Mang Terio. Napalitan ang kanyang kubo ng isang maliit ngunit modernong bahay. Nakabili siya ng mga makinaryang pambukid at isang sasakyang pickup. Ngunit kasabay ng pagangat ng kanyang kabuhayan, napansin din niya ang paglamig ng pakikitungo sa kanya ng kanyang mga kamag-anak. Lalo na sina Kuya Lando at ang pamilya nito. Matagal na silang may alitan tungkol sa lupa. Ipinamana sa kanilang magkakapatid ng yumaong ama ang lupang sinasaka ni Terio. Ngunit dahil siya ang hindi umalis sa baryo at tumutok sa pagsasaka, kusa na ring ibinigay sa kanya ng iba ang karapatan. Subalit si Kuya Lando, kahit nakatira na sa bayan at may sarili ng negosyo, ay madalas pa ring nagpaparinig. Dapat hati-hati sa mana. Hindi lang ikaw ang anak ni tatay. Ang mas masakit pa, isang gabi habang nasa tindahan si Mang Terio, narinig niyang pinag-uusapan siya ng isang kabaryo. Yumaman na si Terio, pero kung hindi siya mag-iingat, baka matulad siya kay Mang Oka na nabinat sa barang dahil sa inggit ng kapamilya. Doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Nagsimula na siyang makaranas ng panaginip na paulit-ulit palaging may boses na tumatawag sa kanya mula sa ilalim ng lupa, tinig ng isang babae na hindi niya makita ang muka. Terio, iligtas mo ako. Huwag mo akong pabayaan. Tuwing umaga, gising siyang pawis na pawis. Malamig ang pakiramdam. At tila ba pagod na pagod kahit mahaba ang tulog. Napansin din niyang ang tandang niya puti ay tila ba natatakot na sa paligid ng palayan, palaging nakatingala at tumitilaok sa tuwing lalapit sa lupaing may gintong palay. Hanggang isang araw, habang natutulog siya sa kanyang silid, may bigla ang humampas na malamig na hangin. Pagdilat niya, may isang lalaking nakaitim, may mahabang buhok at walang mukha ang nakaupo sa paanan ng kanyang kama. Ang yaman mo ay hindi libre. Ang gintong palay ay may kapalit.
At sa isang iglap, nawala ito na parang bula. Kinabukasan, hindi na siya pinatahimik ng kanyang mga kamag-anak. Tinalaw siya ni Kuya Lando at ng panganay nito, si Jeric, isang tahimik ngunit misteryosong lalaking mahilig umano sa kulam at mahika negra. Teryo, ani Lando, alam naming may tinatago ka. Ayaw naming dumating sa puntong magkakasakitan pa tayo. Ngumiti lamang si Mang Teryo at sinabing, wala akong tinatago. Saka bakit, wala ba kayong tiwala sa tiyaga at sipag? Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, batid niyang nagsisimula na ang mas matinding laban hindi lang laban sa inggit ng kanyang kamag-anak, kundi laban din sa dilim na tila ba unti-unting bumabalot sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw mula nang dumalaw sina Kuya Lando at Jeric. Akala ni Mang Teryo ay tapos na ang tensyon, ngunit parang may hindi may paliwanag na presensyang sumusunod sa kanya gabi-gabi. Tuwing dapit hapon, habang nagpapahinga siya sa duyan sa likod ng kanyang bahay, napapansin niyang tila may mga matang nakamasid sa likuran ng mga punong mangga at kawayan sa kanyang bakuran. Siguro'y guni-guni ko lang ito. Madalas niyang sambit, kahit pa ang tandang niyang si Puting ay tila palaging alerto, naglalakad paikot at panay ang tilaok sa dilim. Isang gabi, habang siya ay natutulog, may bigla siyang narinig na kaluskos mula sa labas ng bintana. Tumayo siya, kinuha ang kanyang flashlight at dahan-dahang lumapit. Sa pagtutok niya ng liwanag, wala siyang nakita kundi ang bakanting palayan na unti-unting nilalamon ng ulap ng hamog. Ngunit may isang imahe na hindi niya inaasahan. Isang hubad na lalaki, payat at tuyot ang balat, tila ba binatak ng gutom at galit. May mga sugat-sugat sa katawan at may dalang tila buntot ng pusa na may mga tinik. Napaatras si Mang Teryo sa kilabot. Sa isang iglap, nawala ang lalaki sa kanyang paningin. Pagbalik niya sa loob, nandoon na ang tandang niyang si Puting, tila nanginginig sa gilid ng silid habang nakatingin sa kisame. Doon lang niya napansin ang mga marka, 3 itim na krus na tila iginuhit ng uling. Kinabukasan, dumalaw ang kaibigan niyang si Tiogardo, isang albularyo mula sa kabilang baryo na matagal na niyang kakilala. Naging malapit sila mula pa noong bata pa siya, at ito na rin ang tumulong sa kanya noon nang mamatay si Deli dahil sa lagnat na hindi maipaliwanag. Teryo, ani Gardo, habang iniikot ang tingin sa kanyang bahay, may ibang puwersang gustong pasukin ang iyong tahanan. Ang amoy ng lupa ay iba, may nakatanim na masama. Itinuro ni Mang Teryo ang lugar kung saan niya natagpuan ang gintong palay. Dinala niya si Tiogardo roon at sa kanilang paglapit, napansin nilang may maliliit na palay na nangingitim ang tangkay, tila ba may nabubulok sa ilalim. Yumuko si Gardo, hinaplos ang lupa at saka pumikit. Hindi ito normal. May espiritong nakakulong sa ilalim. At ang gintong palay, hindi regalo kundi tanikala. Nanlaki ang mata ni Mang Teryo. Anong ibig mong sabihin? Tanikala ito ng isang nilalang na matagal nakakulong sa ilalim ng lupa. Bawat pag-ani mo, pinapalaya mo siyang unti-unti. Kapag tuluyang nakawala, kapalit ang kaluluwa ng taong nagpapakain sa kanya ng lakas at ikaw yon, Teryo. Dahil sa sinabi ng albularyo, nagsimula nang magduda si Teryo sa desisyong itinago niya sa lahat. Gusto niya sanang ihinto ang pagsasaka ng gintong palay, ngunit paano niya sasabihin ito sa mga kamag-anak niyang unti-unting lumalapit, nagkukunwaring mabait habang may masamang balak? Kinagabihan, muling dumalaw si Jeric. May dalang alak at nagsabing nais lang daw makipag-ayos. Pero sa kilos ni Jeric, parang may laman ang bawat sulyap. Habang umiinom sila sa veranda, napansin ni Teryo na may suot si Jeric na pulseras na gawa sa buto at sinulid na pula, alagang suot ng mga mambabarang. Ito? Ani Jeric nang mapansin ni Teryo ang kanyang tingin. Alaala lang to ni Lola Sabel. Alam mo naman, medyo may pagka-albularyo yon.
Tumango lamang si Teryo ngunit lalong sumidhi ang hinala niya. Kinagabihan, nagsimula na siyang managinip ng sunod-sunod. Laging bumabalik ang babae sa kanyang panaginip duguan, may mga kadena sa katawan at umiiyak. Ipalaya mo ako o ikaw ang magdurusa. Paggising niya, nakita niyang patay na si Puting ang kanyang tandang nakabitin sa bintana. May itim na sinulid sa leeg at sa tabi nito ay may papel na may sulat kamay. Ang yaman mo ay may kapalit, hindi ka ang dapat makinabang. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Teryo sa sinapit ng kanyang tandang na si Puting. Isang alaga na matagal nang kasakasama sa bukid, na tila simbolo ng swerte sa kanyang pamumuhay, ngayoy natagpuang patay sa paraang nakapanghihilakbot. Napaupo siya sa tabi ng duyan, hawak pa rin ang papel na may sulat kamay. Ang yaman mo ay may kapalit, hindi ka ang dapat makinabang. Mabilis siyang lumapit sa altar ng bahay at sinindihan ang kandila. Ipinagdasal niya si Puting at ang kaluluwa ng sinumang nagpapadala ng masamang enerhiya sa kanyang tahanan. Ngunit habang nakaluhod siya sa panalangin, biglang namatay ang kandila kahit walang hangin. Nagsimulang umalingasaw ang mabahong amoy ng nasusunog na balahibo, wala siyang makita kung saan nanggagaling ito. Tumayo siya at nagmadaling tinawagan si Tiogardo. Walang sagot. Naisip niyang dumaan na lamang sa bahay nito kinaumagahan. Kinabukasan, habang naglalakad papunta sa kabilang baryo kung saan nakatira si Tiogardo, napansin ni Mang Teryo na may mga palay sa kanyang sakahan na tila naninilaw at namumula sa dulo. Hindi ito ang karaniwang hitsura ng kanyang mga gintong palay, para bang may dugo ang mga butil sa pinakapuno ng uhay. Lalo siyang nangilabot nang makita niyang may nakasulat sa lupa sa pagitan ng mga pilapil. Bawiin ang hindi iyo. Mabilis siyang lumakad palayo, papunta kay Tiogardo. Ngunit pagdating niya roon, sinalubong siya ng anak nitong si Mila, umiiyak. Si Papa, hindi ko alam kung anong nangyari. Pagkagising ko po kanina, parang wala siyang malay at may mga pantal sa buong katawan. Pati mga halaman dito, bigla na lang nalanta. Pumasok si Teryo sa bahay at nakita ang matandang albularyo, nakahiga, pawisan at tila kinukumbulsyon. Sa kanyang dibdib ay may nakasulat gamit ang uling, "Huwag kang makialam." Napatras si Teryo at napatingin kay Mila. May nakapansin ba sa inyo nitong mga nakaraang araw? May kakaibang dumaan? May kakaibang ibon, hayop, tao? Umiling si Mila habang nagpupunas ng luha. Wala, pero nung isang gabi may narinig si Papa sa labas, parang babaeng umiiyak at may mga kampay ng pakpak. Sabi niya, engkanto raw yon o babaylan na galit. Dito na tuluyang nanlamig ang buong katawan ni Teryo. Hindi ito simpleng kulam, may halong espiritual na puwersa, engkanto at mahika negra. Naalala niya ang mga paalala noon ng kanyang yumaong lolo. Kapag may bagay kang nakuha sa lupa nang hindi mo alam ang pinagmulan, huwag mong ituring na biyaya, baka ito'y sumpa. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, sa isang lumang bahay sa gitna ng maisan, naroroon si Jeric, nakaupo sa harap ng isang itim na kandila. Nakasuot siya ng pulang duster na may burdang orasyon, at sa kanyang tabi ay isang babasaging garapon na may lamang palay, dugo ng manok at piraso ng kuko. Hindi siya titigil, anya sa lalaking matanda sa kanyang harapan si Apo Dalit, isang kilalang mambabarang sa kanilang angkan. Hindi niya kailanman dapat inani ang palay na yon. Iyan ay alay dapat sa ating pamilya. Ang kasunduan ng ninuno natin sa tagabantay ay sinira niya. Tumango si Jeric, ngunit ang galit sa kanyang mata ay mas malalim pa kaysa sa kasaysayan ng kanilang lahi. Gusto ko siyang mawala. Hindi lang siya, pati ang lupa, gusto naming mapasakamay. Sapagkat ang gintong palay, kapag tuluyang inani, ay magbubukas ng pinto sa kayamanang hindi kayang sukatin ng mundo. Ngumiti si Apo Dalit at kinuha ang pulang alkitran. Dinuraan ito at bumulong ng dasal.
Magsisimula na ang pagbagsak. Isang alay pa at ang tagabantay ng gintong palay ay lalaya. Sa bahay ni Teryo. Pagdating ni Mang Teryo mula sa bahay ni Tiogardo, nadatnan niyang bukas ang gate ng kanyang bakuran. Ang mga halaman sa harap ng bahay ay tila natuyot. Maging ang hangin ay tila mabigat sa dibdib. Pagpasok niya sa kanyang silid, may isa na namang papel sa ilalim ng unan. Hindi ka ang pinili, kaya kang bawiin sa isang iglap. Kasabay nito, sumakit ang kanyang dibdib, tila pinipiga. Napaluhod siya sa sahig, at ang huling narinig niya bago siya mawalan ng malay ay ang tinig ng isang babae sa likod ng kanyang tenga. Ipagpalit mo ang huling ani at baka iligtas ka pa. Nagising si Mang Teryo sa banayad na pagkiskis ng mga dahon sa labas ng bintana. Ngunit sa halip na liwanag ng araw, kadiliman ang bumungad sa kanya. Gabi na pala. Hindi niya namalaya na halos maghapon pala siyang walang malay. Nakatulala siya sa kisame habang unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang huling narinig. Ang tinig ng isang babaeng bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ipagpalit mo ang huling ani at baka iligtas ka pa. Napaupo siya. Malamig ang hangin at ramdam niya ang kakaibang enerhiya sa paligid ng kanyang bahay. Wala ang dati nitong init at kasiglaang hatid ng kayamanang galing sa gintong palay. Sa halip, tila ba may nakamasid sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Kinabukasan, muling bumalik si Mang Teryo sa kanyang palayan upang personal na siyasatin ang lagay ng mga pananim. Nang marating niya ang gitna ng taniman, napahinto siya. May isang bahagi ng palayan na may kakaibang ayos ang mga palay ay nakayuko at tila bumuo ng hugis mata. Sa mismong gitna nito ay may nakasaksak na kahoy na may mga nakatuhog na lamang loob ng manok. Lumapit siya at napansin niyang may inukit sa kahoy. Sa bawat palay na iyong anihin, isang kaluluwa ang kanyang aangkinin. Napakuyom ang kanyang palad. Ang tagumpay na kanyang inakalay may mas malalim palang ugat at ito'y pinagmamasdan ng nilalang na mas matagal nang naririto kaysa sa kanyang angkan. Bumalik siya kina Mila upang tingnan ang kalagayan ni Tiogardo. Ang matanda ay bahagyang bumuti na, ngunit hindi pa rin makapagsalita. Sa kanyang lalamunan ay tila may naipit na kung anong espiritu o orasyon na pumipigil sa kanyang dila. Mula sa isang lumang aklat, hinanap ni Mila ang isang orasyon pampalayas ng masamang espiritu at binasa ito habang hawak ang kamay ng ama. Ngunit sa kalagitnaan ng pagdarasal, biglang sumigaw si Tiogardo at tumirik ang mga mata. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang boses ng isang nilalang. Ako ang tagabantay ng gintong palay. Ang biyayang inagaw ay sadyang hindi para sa kanya. Hanggat hindi ito na ibabalik, ang sumpa ay di matatapos. Gulat na napatras si Teryo. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kung ganoon, sino ka? At ano ang gusto mong mangyari? Sigaw niya. Sumagot muli ang tinig, mababa at parang dumadagundong mula sa ilalim ng lupa. Isa siyang anak ng hangin, tagapag-ingat ng kayamanang ibinaon sa ilalim ng lupa daang taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayoy nais niyong angkinin ito nang hindi humihingi ng basbas. Iyan ang inyong kasalanan. Sa kabilang dako, sa bahay ni Jerek, nag-aalay na ng ikalawang ritual si Apo Dalit. Sa gitna ng ritual ay isang larawan ni Mang Teryo, punit-punit at binuhusan ng itim na langis. Sa tabi nito ay isang maliit na mangkok na may laman ng dugo palay at buhangin. Sa ikalawang pagdapo ng dilim, kunin mo ang kanyang dangal, buhay ng inggit sa puso ng kanyang dugo, ang mga kamag-anak na kanyang tinalikuran. Magsimula ang gulo mula sa sariling pamilya. Habang sinasambit ito, sa baryo ni Teryo ay sabay-sabay na nagsidatingan ang kanyang mga kamag-anak, mga pinsan, tiyo at tiya na matagal nang nananahimik, ngunit ngayoy nag-aalap sa panibughong
hindi na maikukubli. Isang gabi, habang tahimik si Teryo sa kanyang bahay, may narinig siyang mga yabag sa labas. May dumating na mga bisita, mga kamag-anak na matagal niyang hindi nakita. Nasa mga mata ng bawat isa ang galit, tanong at pagdududa. Nabalitaan namin ang yaman mong palay, Teryo, anityo Isko. Pero bakit ni minsan wala kaming natanggap kahit pasalubong? Dati-rati, magkakasama tayo sa hirap. Hindi ko naman sinarili ang biyaya, sagot ni Teryo. Pinaghirapan ko ito. Pinaghirapan? O may ginamit kang anting-anting? Sabat ng isa pang pinsan. Aminin mo na, Teryo, may demonyo kang kausap. Napuno ang silid ng alingasngas. Lahat ay may kanya-kanyang galit, paratang at inggit. Hindi na niya maawat ang pagputok ng matagal ng kinikimkim ng kanyang pamilya. Sa likod ng bahay, may nakatayo si Jeric, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. May hawak na piraso ng buhok ni Teryo at isang palay na nabalutan ng itim na tela. Ngumiti siya at bulong. Sila ang una mong makakalaban. Sa iyong sariling dugo, magsisimula ang pagbagsak mo. Isang linggo na ang lumipas mula nang dumating ang mga kamag-anak ni Mang Teryo. Ang kanyang payak at matahimik na pamumuhay ay napalitan ng tensyon at paninita mula sa mismong mga taong dapat sanay kanyang karamay. Araw-araw ay parang may nagbabantay sa kanya, umaaligid sa paligid ng bahay o sa kanyang palayan. Minsan, pag-uwi niya mula sa baryo, nadatnan niyang nakabukas ang kanyang bodega. Dito niya inimbak ang ilan sa mga natirang gintong palay na hindi pa niya naipapalit sa pera. Nang kanyang inspeksyonin, ilang sako ang nawawala. Wala akong binigyan ng susi, bulong niya sa sarili. Agad siyang nagduda. Wala namang ibang pwedeng makapasok doon maliban na lang kung may taong sadyang pumasok ng lihim. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang pinsang si Lando, na pansamantalang nakikituloy sa kanya. May narinig ka bang pumasok sa bodega kagabi? Tanong ni Teryo habang sabay silang nagkakape. Ngunit imbes na sagot, matalim na tingin ang ibinalik ni Lando. Bakit? Ako ba ang pinaghihinalaan mo? Hindi naman sa ganon. Nagtatanong lang ako kung may napansin ka. Tumayo si Lando, hinarap si Teryo. Alam mo, Teryo, hindi kami pumunta rito para pagdudahan. Kung hindi mo na kami gusto rito, mas mabuting umalis na lang kami. At tuluyan ngang umalis si Lando. Ngunit sa halip na sa terminal tumungo, lumiko siya patungo sa bahay ni Jeric, na noon ay abala sa paggawa ng isang bagong anting-anting na yari sa buhok, palay at kuko ng manok. Gumagalaw na siya, ani Jeric nang makita si Lando. Pero kailangan nating durugin ang puso niya mula sa loob. Simulan mo sa pamangkin niya, si Nilo. Isang kahinaan iyon. Si Nilo, ang anak ng yumaong kapatid ni Teryo, ay matagal nang itinuturing na parang anak ni Teryo. Magaling at masipag ang binata at siya ang karaniwang katuwang sa palayan at paminsang pag-aalaga ng mga alagang hayop. Ngunit sa mga nagdaang araw, napapansin ni Nilo ang mga bulong-bulungan sa baryo. May itinatago si Mang Teryo, sabi ng isa. May gintong palay daw siya pero hindi ipinapamahagi, ani naman ng isa pa. Unti-unti, ang purong tiwala ni Nilo sa kanyang tiyuhin ay napapalitan ng tanong. Lalo na't isang gabi, nilapitan siya ni Jeric sa labas ng tindahan habang siya'y bumibili ng sigarilyo. Sayang ka, Nilo, ani Jeric. Lahat ng yaman ng tiyuhin mo, pinaghati-hatian na ng mas masasamang espiritu. Pero kung gusto mong balansehin ang lahat, may paraan. At inabot niya ang isang maliit na pouch na may lamang tuyong dahon, bulaklak at isang maliit na gintong butil ng palay. Ano to? Isang mata ng katotohanan. Ilagay mo lang sa ilalim ng unan mo habang natutulog at makikita mo kung sino talaga ang tiyuhin mong si Teryo. Nag-aalinlangan si Nilo pero dala ng bugso ng damdamin at pagkalito, kinuha niya ito. Kinagabihan,
Hindi agad nakatulog si Nilo. Hawak niya ang pouch sa isang kamay, ang isip ay magulo. Maya-maya ay unti-unti siyang dinalaw ng antok. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Mang Teryo sa gitna ng palayan. May hawak itong bilao at kinukuha ang gintong palay mula sa isang hukay. Ngunit sa likod ni Teryo ay may aninong nakatayo isang nilalang na may mahahabang kuko, nanlilisik na mata at katawan na yari sa itim na usok. Bulong nito. Sa bawat palay may kaluluwang kapalit. Ibinigay mo ang kalayaan mo kapalit ng kasaganaan. Nagising si Nilo na pawis na pawis. Mabilis ang tibok ng puso at ramdam niya ang takot na hindi niya may paliwanag. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Sa di kalayuan, sa tabi ng palayan, nakita niya si Mang Teryo na nakatayo at nakatingin sa buwan. Nilapitan niya ito. Mang Teryo, totoo ba? Ang lahat ng to? Ang gintong palay? May kapalit ba ito? Nagulat si Teryo. Saan mo narinig yan? Huwag mo na akong lukohin, sabi ni Nilo. Napanaginipan ko. Nakita ko ang nilalang sa likod mo, ang tunay na dahilan ng iyong pagyaman. Napayuko si Teryo. Hindi niya na kayang itago. May kapalit nga, Nilo. Pero hindi ko ito ginusto. Akala ko'y simpleng regalo lang mula sa lupaing ito. Hindi ko alam na may tagabantay pala. Nagpanting ang tenga ni Nilo. At hindi mo man lang ako sinabihan? Ako pa ang kasamang araw-araw sa palayan. Kung may masamang mangyari, pati ako madadamay. Umalis si Nilo nang hindi na lumingon. Sa kanyang dibdib ay sumiklab ang galit. At ang galit ay naging butil ng pagdududa, isang punla na itinanim ni Jeric sa mismong loob ng tahanan ni Mang Teryo. Kinabukasan, sa palayan, may isang kakaibang senyales ang lumitaw. Lahat ng gintong palay ay nabalutan ng itim na alikabok. Ang mga palay na dating ginintuan ay naging maitim, parang sininghot ng apoy. Tumakbo si Mang Teryo sa kanyang taniman, ngunit huli na. Lumulutang sa gitna ng palayan ang anino ng tagabantay at sa paligid ay tila may mga espiritong gutom na. Narinig niyang bulong ng nilalang. Sinimulan mo ito. Ang iyong sariling dugo ang magwawasak sa iyo. Bumungad sa buong baryo ang balita. Nabulok ang mga gintong palay ni Mang Teryo. Sa mga nagdaang linggo, halos sambahin siya ng mga kapitbahay bilang isang huwarang magsasaka. Ngunit ngayon, tila ba ang langit mismo ay bumaliktad. Ang dating kaibigan, ngayon nanonood na lamang mula sa malayo. Ang mga kamag-anak na kanyang pinatuloy at pinakain, tahimik na nagtatawanan sa loob ng kanilang mga silid. Si Nilo, na ilang araw nang hindi nagpapakita, ay nasa tahanan ni Jeric. Nakaupo sa harap ng altar na yari sa abo, itim na kandila at mga palay na kulay dugo. Jeric, handa ka na ba, Nilo? Kapag tinanggap mo ito, wala nang balikan. Nilo, matagal ko nang iniyakan na pagkawala ng aking mga magulang. Ngayon ko lang naintindihan. Ang tiyuhin kong minahal ko pala ang ugat ng lahat. Kung tunay ang kapangyarihang to, gamitin natin para mapantayan siya. O higitan pa. Tumango si Jeric at inabot ang isang kutsilyong may ukit ng mga sinaunang baybayin. Pinahiran niya ang hintuturo ni Nilo ng itim na langis at nagsimulang magsalita ng salitang hindi maunawaan. Jeric, bulong. Sa dugo ng ninuno, sa abo ng lupa, sa inggit ng puso. Maging sisidlan ka ng tagos na galit, lumaban ka, maging anino ng liwanag. Samantala si Mang Teryo ay abala sa pagsubok na sagipin ang kanyang pananim. Pinatawag niya si Kabalasik, isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo na kilalang may kakayahang bumasa ng mga sumpa. Kabalasik ay dumating sakay ng kalabaw, may daladalang sako ng mga dahon, ugat at buto. May amoy ng mambabarang dito, aniya habang sinusuyod ang paligid ng palayan. Hindi lang basta inggit ang dahilan.
May gumamit ng sinaunang itim na dasal laban sa iyo. Paano natin lalabanan? Tanong ni Teryo. Iyong kalaban mo hindi basta-basta. Isa siyang tagapagbukas ng pinto. Isang Jeric. Matagal ko nang naririnig ang pangalan niya. Sinasaniban siya ng mga espiritong itim mula sa kagubatan ng Lumawig. Pati ang sariling pamangkin ko, nadamay na. Naglatag si Kabalasik ng anting-anting sa 4 na sulok ng palayan. Binudburan ito ng asin at sinindihan ang 4 na kandila. Simula ngayong gabi, bantayan mo ang palayan. Kung may kakaibang anino kang nakita, huwag mong takbuhan. Kailangan mo siyang harapin. Gabi. Tahimik ang paligid. Si Mang Teryo ay nakaupo sa tapat ng kanyang palayan. Hawak ang matandang itak na minana pa raw sa kanyang lolo. Biglang bumigat ang hangin. Napundi ang mga lampara at may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Paglingon niya, isang anino ang nakatayo sa gitna ng palayan. Matangkad, payat at may pulang mata. Hawak nito ang isang sibat na yari sa sangang tinik at ugat. Mang Teryo. Usal ng nilalang, ngunit boses ito ni Nilo. Pam, Nilo? Anak, ikaw ba yan? Ngunit imbes na sumagot, tumakbo ang nilalang at mabilis na lumusot sa kawayanan. Naiwan si Teryo na nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabasag ng kanyang puso. Sa kanyang likuran, marahang lumitaw si Kabalasik. Hindi na siya buo, Teryo. Nahati na ang kaluluwa ng pamangkin mo. Kalahati alipin na ng mambabarang. Kung hindi mo siya maililigtas bago ang 7 gabi, tuluyan na siyang mawawala. Sa kabilang dako, si Jeric ay nagsusunog ng larawan ni Teryo. Inilubog niya ito sa isang palanggana ng dugo at biglang bumula ito. Jeric. Pumasok na ang lason sa kanyang puso. Unti-unti na siyang pinapatay ng sariling kamag-anak. At sa huling gabi, ikaw mismo ang tatapos sa kanya, Nilo. Ngumiti si Nilo. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi na galing sa isang inosenteng binata. Ito'y ngiti ng isang kaluluwang nabahiran ng itim na alikabok ng inggit at panlilinlang. 4 na gabi. Tahimik ang baryo ngunit may nakatambad na panganib sa bawat paggalaw ng hangin. Hindi na makatulog si Mang Teryo. Tuwing pipikit siya ay nakikita niya ang mga mata ni Nilo pulang-pula. Tila ba sumisigaw ng tulong ngunit sa ilalim ng pananakot ng isang mas malakas na puwersa. Nagsimula na ring malanta ang mga halamang gamot sa paligid ng kanyang bahay. Ang mga manok niyang puti, isa-isang namatay na walang sugat o sakit. Ang huling natirang manok ay umiiyak ng parang sanggol bago ito nabuwal sa lupa. Kabalasik, tulungan mo ko. Baka hindi ko nakayanin to. Bulong ni Mang Teryo habang pinipilit pa ring magdasal, bitbit ang kanyang luma at basang rosaryo. Sa kabilang dako, si Jeric ay bumuo na ng 7 altar. Bawat altar ay may itinakdang gabi at ang huli para sa ganap na pag-angkin sa kaluluwa ni Nilo. Jeric, kapag natapos ang 7 dasal, hindi na niya matandaan ang pangalan mo. Hindi ka na niya kilala bilang tiyuhin. Sa mata niya, ikaw ang halimaw. Kumakain na ng hilaw na karne si Nilo. Ang dating mahiyain at mabait na pamangkin ni Teryo ay ngayon isa ng balat kaluluwang lalaki. Nanginginig ang mga daliri, hindi makatao ang lakas. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa isang lumang larawan ng kanyang tiyuhin na tinago niya sa bulsa, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang maliit na parte ng kanyang puso ang tila nais pa ring bumalik. Sa gabi ng 6, nagtipon-tipon ang ilang matatanda sa baryo. Si Aling Metring, si Ka Eloy at si Kabalasik ay lumapit kay Teryo. Nagdala sila ng mga anting-anting, langis ng niyog na itim at butong galing sa punso. Ka Eloy, kung gusto mong isalba si Nilo, dapat tayong pumunta sa gitna ng kagubatan. Doon natin sasalubungin ang huling dasal ng Jeric na yan.
Isang paglalakbay na posibleng hindi na natin babalikan. Aling Metring. Ang Jeric na yan, alagad ng mga makalumang espiritu sa bundok ng Lumawik. Hindi siya basta mambabarang, isa siyang sinaniban. Para tayong haharap sa isang tagapagsalita ng dilim. Nagdesisyon si Teryo. Magdadala siya ng mga bagay na may alaala kay Nilo. Ang lumang laruan nito, litrato nilang magkasama noong bata pa at ang kwintas ng ina ni Nilo, ang kanyang kapatid. Sa gabi ng ikapitong araw, sumuong sila sa kagubatan. Sa gitna ng isang malawak na punso ay naroon si Jeric at si Nilo. May apoy sa 4 na sulok, may alay na itim na baboy at mga batong pula na hugis bungo. Nang makita ni Nilo si Teryo, agad siyang napahinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay, parang may tinig na bumubulong sa kanyang utak na nag-uudyok na siya'y umatake. Jeric, malakas na sigaw. Ngayon Nilo, pawiin mo ang ugat ng iyong sakit. Buhayin mo ang apoy ng paghihiganti. Tumakbo si Nilo, hawak ang sibat na tinik. Ngunit, Nilo, anak, patawad kung hindi kita naalagaan tulad ng nararapat. Ngunit minahal kita hanggang ngayon. Tanggap ko kahit anong parusa mo, basta maalala mo lang. Ako ang tiyo mong nagmahal sa iyo. Biglang bumagal ang kilos ni Nilo. Nalaglag ang sibat sa lupa, nanginig ang kanyang katawan. Sa sobrang tensyon, nagsimulang pumutok ang apoy sa paligid. Jeric, huwag kang magpapadala sa emosyon. Isa ka sa akin ngayon. Ngunit bago pa siya makalapit, lumundag si Kabalasik at binasag ang isa sa mga altar. Kabalasik, babasagin namin ang bawat sumpa kahit ikamatay ko pa. Napasigaw si Jeric. Hindi nyo alam ang sinisira nyo. Lahat kayo ay isusumpa. Ngunit nagsimula ng magbago ang mata ni Nilo mula pula ay unti-unting bumalik sa dating kayumangging mapagkalinga. Nilo, Tiyong, anong nangyayari? Saan ako? Agad siyang niyakap ni Teryo. Umiyak si Nilo, parang batang napabalik sa kamalayan. Ngunit si Jeric ay hindi pa rin tumigil. Sinugod niya si Teryo, hawak ang matalas na patalim na may ukit. Sa bilis ng pangyayari, hinarangan ito ni Kaeloy at siya ang tinamaan. Kaeloy, huling bulong. Ang liwanag ay laging may kalaban, pero laging may panalo kung may tunay na pagmamahal. Sumiklab ang lupa sa ilalim ni Jeric. Umangat ang punso at hinigop siya sa gitna ng apoy at itim na alikabok. Isang huling sigaw at siya'y nawala. Tahimik ang kagubatan. At sa gitna nito, si Nilo at Mang Teryo magkayakap, umiiyak. Sa wakas, tapos na ang gabi ng itim na dasal. Isang buwan ang lumipas. Matapos ang mga gabing puno ng takot at pagtatangkang pagangkin sa kaluluwa ni Nilo. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo, ngunit bakas pa rin sa mukha ng mga taga roon ang sugat ng kanilang pinagdaanan. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang mas lalong pinagtibay, ang ugnayan ng tiyuhin at pamangkin at ang kapangyarihang dala ng tunay na pagmamahal at sakripisyo. Isang umaga, muling sumikat ang araw sa palayan ni Mang Teryo. Dati dilaw na gintong palay ang nagbibigay sa kanya ng yaman, ngunit ngayon ay tila mas mahalaga sa kanya ang mga mumunting halaman na unti-unti niyang itinatanim kasama si Nilo. Hindi lang palay ang inaani natin, iho, ani Mang Teryo habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ngayon, inaani natin ang panibagong pag-asa. Tahimik lamang si Nilo. Marami pa rin siyang bangungot tuwing gabi. At tuwing mapapadaan sa lugar na pinangyarihan ng mga dasal ni Jeric, napapatigil siya at parang may boses na naririnig. Ngunit pinipilit niyang lumaban. Pinipilit niyang maging buo. Nang dumating ang anihan, halos buong baryo ang nagtulong-tulong. Si Aling Metring, kahit matanda na,
ay nagdala pa rin ng nilutong bibingka para sa mga tumutulong. Si Kabalasik, bagamat medyo nakalumpo na sa lakas ng pakikipaglaban sa espiritu, ay nandoon pa rin nagpapayo, nagbabantay at patuloy na nagdarasal sa ilalim ng puno ng bayabas. Maraming dumating mula sa ibang baryo upang tumulong at mamili ng palay. Ngunit hindi tulad ng dati, si Mang Teryo ay hindi na tumanggap ng sobra-sobrang kita. Ang kalahati ng kanyang ani ay ipinamigay sa mga nangangailangan, lalo na sa mga bata at matatandang walang sariling sakahan. Hindi lahat ng yaman ay dapat iniimbak. Ang sobra ay lason kung hindi mo ibabahagi, sabi niya kay Nilo. Ngunit ang kadiliman ay hindi ganun kabilis bumitiw. Isang gabi, habang natutulog si Nilo, naramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang kwarto. Dumilat siya at nakita sa sulok ng silid ang isang piraso ng papel na tila isinulat gamit ang dugo. Ang sumpa ay natutulog lang, hindi nawawala. Kinabukasan, agad niya itong ipinakita kay Mang Teryo. Ngunit ang matanday ngumiti lang. Kung babalik man ang dilim, hindi ka na nag-iisa. Handa na tayong harapin ito magkasama. Hindi dahil hindi na tayo tinatablan ng takot, kundi dahil marunong na tayong lumaban. Sa huling araw ng anihan, ginanap ang isang munting salo-salo sa gitna ng palayan. May mga palamuti, may gitara, may sayawan ng mga bata, at may kwentuhan ng matatanda. Isa itong paalala sa buong baryo na kahit may panganib, may barangay na laging handang magtulungan at lumaban. Si Nilo, sa wakas, ay muling ngumiti ng buong puso. Hawak niya ang kwintas ng kanyang ina habang nakatingin sa mga bituin. Ma, salamat sa paggabay. Buhay pa ako. At si Tio, hindi niya ako iniwan. Hindi na muling nakita si Jeric. Ngunit may mga usap-usapan sa kabilang baryo na may batang lalaki raw na madalas makita sa ilog, nagsusulat ng mga bilog sa buhangin habang nakaawang ang bibig, parang may binubulong. Sa ngayon, payapa na ang palayan. Ngunit ang tunay na yaman ay hindi ang gintong palay, kundi ang katapangan ng puso at ang katapatan ng pamilya. Wakas.